Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angela Aldabe, kasama ng iba ko pang mga kamag-aral at kami ang inyong magiging gabay sa ating paglalakbay sa makasaysayang bahay ni Jose Rizal dito sa Calamba, Laguna. Habang tayo ay naglilibot, ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento at mahalagang alaala ng pambansang bayani ng Pilipinas. Bago tayo magsimula, gusto kong ipaalam sa inyo na ang bahay na ito ay itinayo noong ika-19 na siglo at nasira noong ika-2 digmaang pandaigdig. Ito ay muling itinayo noong ika-50 dekada upang magmukhang katulad ng orihinal. Ngayon, ito ay isang museo na pinangangalagaan ng Pambansang Komisyon ng Kasaysayan ng Pilipinas. Tara na, simulan na natin ang ating paglalakbay. Narito, si Lawrence Ragasa na may tatalakayin habang tayo ay papasok sa tahanan ng Pambansang Bayani. Ang bahay na ito ay nasa estilang kolonyal na Espanyol. Mapapansin niyo ang mga malalaking pintuan, malalakang na bintana, at mataas na kisame. Ang unang galereya, may kita kung saan nakalagay ang family tree ng pamilya Rizal. May kita rin sa galereya na ito ang diorama ni Doña Chedora at ni Pepe kung saan sila ay nagbabasa ng isang akda. Dito rin nakalagay ang mga koleksyon o record ng miyembro ng pamilya ni Rizal. At ang unang palapag na ito ay dating imbakan ng mga kagamitan at silid na mga katulong nila Rizal. Ito naman matatagpuan din ang replika ng kanilang tahanan at iba pang kagamitan at litrato ni Don Francisco at Doña Chedora kasama ng kanilang kasuotan. Dito sa sala, madalas nagtitipon ang pamilya ni Rizal para sa mga panalangin at pag-uusap. Ang tahanang ito ay puno ng pagmamahal at intelektual na diskurso. Sa ikalawang bahagi ng sala kung saan ang mga matatanda ay nakaupo at nakatanaw sa malaking bintana, dito rin ang bahagi kung saan nagtitipon ang mga bata para magsayaw at kumanta. Nakahiwalay din ang upuan at lamesa ng mga bata sa mga nakatatanda. Bilang tradisyon sa pamilya ni Rizal. Narito naman si Nigel Velasquez na magbibigay ng kanyang kaalaman. Narito tayo ngayon sa dating silid aklatan ng pamilya Rizal. Makikita na isa na itong hintayan ng mga bisita ng pamilya Rizal. Noon ay ang silid na ito, ang silid aklatan ni Don Francisco na ama ng ating pambansang bayani. Ito ay naglalaman ng mahigit 1,000 aklat noong panahon ni Rizal. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang magbasa at dito niya nadiskubre ang kanyang interes sa iba't ibang larangan tulad ng medisinas, sining at literatura. Ang kanyang ina si Deodora Alonso, ang kanyang unang guro at nagturo sa kanya ng albabeto at dasal. Magandang araw sa lahat. Ako po si Helen Aubrey Samontanes
At dito naman tayo sa kusina. Ang kusina ay simbolo ng masipag na buhay ng pamilya Rizal. Ang mga kasapi ng pamilya ay nagtutulungan sa mga gawaing bahay at pagtatanim sa kanilang mga lupain. Si Jose Rizal ay lumaki sa kapaligirang ito ng kasipagan at disiplina. Ayon kay Valentina Sanchez, ang tagapagluto ng pamilya Rizal ay madalas niyang inihain at lutuin ay relleno, adobo, estopado, puchero at tinola na paborito ng bawat miyembro ng pamilya. Makikita rito kung nasaan hapagkainan na dito nagsasalo-salo ang buong pamilya na kumakain. Mula sa pagkainan, matatanaw rito ang kanilang hardin. Ako nga pala si Romel Paniban at ngayon lumabas tayo sa hardin. Dito sa hardin, madalas naglalaro si Rizal noong siya ay bata pa. Mahilig din siya mag-obserba ng kalikasan at dito niya natutunan ang pagmamahal sa kalikasan na kanyang ipinakita sa kanyang mga akda at mga sinulat. Makikita rito ang estatwa ng batang Jose o si Pepe kasama ng kanyang aso na si Braganza Usman. Matatanaw din dito ang replika ng isang kubo ni Don Francisco para magsilbing bahay palaruan ni Rizal at dito rin inilipat ang labi ng mag-asawang Don Francisco at Doña Teodora noong taong 1997. Ako si Viana Roslyn Deveza at ipapakita ko naman sa inyo ang silid tulugan ni Jose Rizal. Dito siya madalas magbasa ng mga libro at magsulat ng mga tula at iba pang likha. Mula sa kanyang kabataan, ipinakita na niya ang kanyang talento sa sining. Ilan sa kanyang mga unang likha ay ang mga sketch at iskultura na kanyang ginawa mula sa luwad. Sa wakas, tayo narito sa balkonahe ng bahay. Mula dito makikita ang malawak na tanawin ng Kalamba. Ayon kay Pepe, ito ang lugar kung saan madalas magkwento ang kanyang yaya ng mga kwentong bitbit at mga kwentong nakakatakot. At tuwing kabilugan ng buwan, dito rin nagtitipon ang pamilya para kumain at maglibang. Ang kapaligiran ito ay nagbibigay kay Rizal ng inspirasyon para maisulat ng ikapitong bahagi ng No Limit Tangere na pinamagatang Ligawan sa Azotea. Ang kanyang karanasan sa pamilya, edukasyon at kaligasan ay nagubog sa kanyang pagkatao at sa kanyang mga layunin sa buhay. Muli, ako nga pala si Gerardo Zuniga bilang isang mananayan. Bilang pagwawakas, natapos na natin ang ating paglalakbay sa bahay ni Jose Rizal. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating paglilibot at may natutunan kayo tungkol sa buhay ng ating pambansang bihari. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at inaasahan namin na dala ninyong inspirasyon mula sa buhay ni Jose Rizal. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.